mahiwaga nga mati Papa Carlo. Ito na, ikukwento na natin, Papa Jeff. Ay, pasensya ka na, wala na tayong oras. Next time na yan. Unahin yung commercial. Next time na yan. Wow. Sa bayan ng Massachusetts, USA. Merong isang teacher, guro sa YMCA. Massachusetts, USA. Spell. Spell. Ano na lang, Dallas na lang. Sige, kwento. So meron itong isang guro, Papa Jepoy, sa YMCA. Si Ginoong William G. Morgan. So isang araw habang nagpapahinga itong si Morgan sa gymnasium, napansin niya itong mga matandang miyembro na kumbaga nabuboard, gusto niyang mga matatanda to, gusto niyang gumalaw itong mga matatanda. Massachusetts yan, Ngayon, pinag-isipan niya, ano kaya pwede dito? Yung mga larong hindi naman masyado physical. So may mga larong physical Yung mga salpukan, puro salpukan, body talaga So ayun, naisip ni Ginoong Morgan, Papa Jepoy, gusto niya nang mag-imbento ng larong hindi gaanong pisikal, pero merong konting cardio. Pero masaya pa rin, Papa Jepoy. Kaya naisip niya na mag-imbento ng laro. In short, hindi hindi talaga masyadong nagsasakitan. At doon na po na-invento ang chess. 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 So sabi niya, ano kayang pwede dito, no? Habang siya'y nag-iisip, napatitig siya sa net ng tennis. Napalingon siya sa isang bola na malalambot. 3-9 nyo. Bola ng bowling. Antigas dito Nabali yung kamay. Okay, so ito na. Paano kung gumawa ako ng laro na may net? Pero bola ay kailangang ipalo pataas. Sa halip i-dribble o i-shoot. Yun yung naisip niya. Kaya tinawag niya itong Mintonet. Kasi inspired din siya ng badminton, Papa Jepoy. Pero isang araw habang tinuturuan niya ito sa gym, isang manonood ang napasigaw. Uy, ang saya ng larong yan. Para kayong nagbabalibol ng bola. At doon na tinawag na volleyball, Papa Jepoy. Una niyang ginamit ang net ng tennis na tinaasan lang ng konti. Around 6 feet and 6 inches. Ganun pala yung sukat nun. At ginawa ito para sa mga businessman at matatanda bilang alternatibo na mas intense kesa sa basketball, Papa Jepoy. Para pala ito talaga sa mga businessman. Kasi mga businessman, yung mga may edad na, kumbaga wala na sila masyadong activity.
So, ito yung sport para sa kanila. Na-imbento talaga. At noong 1900s, Papa Jepoy, unang ginamit ang bola na talagang ginawa para sa volleyball. At 1916, dinala ito sa Pilipinas ng mga Amerikano. Pagdating sa Pilipinas, naging paboritong laro ito sa mga kababaihan sa paaralan. Lalo na sa mga public schools. Sobrang kasikatan nito. Isinama ito sa curriculum ng physical education. At ayon sa chismis ng alamat, may isang teacher daw na pinagsabay ang tinikling at volleyball sa isang PE, Papa Jepoy. Kaya minsang may sumipa ng bola habang may kawayan. Napasigaw siya ng, "Hoy! Hindi yan sepak takraw." Ngayon, ang volleyball ay isa ng Olympic sport. May international leagues at sobrang sikat sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng UAAP, PVL, at mga viral na TikTok highlights ng mga spike at palo. Okay na, yun na. Tapos na, Papa Jepoy. Tapos na ba? Tapos na yung kwento. Anong gagawin natin ngayon? Ha? Anong gagawin natin ngayon? Tapos na ang kwento. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Wala na, tapos na siya. Ba't nandyan pa kayo? Hinihintay yung drawing. Hinihintay Hindi ko sinasabi, Hinihintay niyo yung drawing? Kanina pa ako nag-ano. Ba't kayo nandyan pa? Hindi mo nakikita mo yung drawing. Naghihintay sila ng drawing. Ano? Naghihintay ng drawing. Ha? Naghihintay ng drawing. Naghihintay ng drawing? Naghihintay kayo? Tapos na eh. Ba't tayo niyo pa umalis? Naghihintay kayo? Para akong nag-serve ng bola. Tapos hinihintay nilang lumapag yung bola. Wala. Walang drawing ngayon. Hoy, nandyan pa rin kayo. Umalis na kayo. Wala nga. Wala. Ito naman. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Game start. Barangay LS 97.1. Number 1.